Hi guys! So ngayon ay isi-share ko sa inyo ang nangyari sa aking baby na si Freya. Last week kasi nagkaroon siya ng mild na pneumonia. Hindi ko talaga inaakala na magkaka-pneumonia yung aking baby. So andito si Freya. Gustong-gusto niya na nilalagay ko siya dito sa kanyang rocking chair. Dito siya komportable. Last week kasi nagkaroon siya ng matinding pag-ubo at saka sipon, watery eyes. Ang body temperature naman ni Freya ay 36 and 37 to 37. Ganun lang. Wala naman siyang fever. November 1, napansin ko talaga na hindi okay yung baby ko kasi medyo warm siya at saka laging umiiyak. Napansin ko rin na meron siyang halak. So, akala ko okay lang ang lahat. So, November 6, naka-decide na ako na magpa-check up kasi grabe na talaga yung kanyang pag-ubo. Na parang hirap na yung baby. Sobrang lungkot ko talaga na nalaman ko na may pneumonia yung aking baby. Kagabi. So, lagi kaming walang tulog. Wala ring tulog si Freya kasi lagi siyang umiiyak. Ubo ng ubo. Buti nilang nandiyan ang kanyang lolo at lola to the rescue. So, tumatahan naman siya kapag kinakarga siya. Loy kaayo. Noon siya man kabi. Napacheck up ko na si Freya sa pedia. So, ito naman ang kaniyang mga gamot. Ito ay antibiotic na Coamoxiclav. 3 ml 2 times a day. Every 8 a.m. at saka 6 p.m. naman to. So, ito naman ay cetirizine para sa kanyang watery eyes at saka sipon. So, ito naman ay once a day lang to, every 6 p.m. Ito naman ang kaniyang vitamins na zinc. Once a day din to. So, every morning lang ito. Meron ding salbutamol. 3 times a day to, 2.5 ml. Every 8 a.m., 1 p.m. at saka 6 p.m. naman to. So, yung antibiotic na po, Coamoxiclav, need siyang i-refrigerate. Ito ay pang 2 days na sa pag-inom ni baby ng gamot. So, okay naman yung baby. Okay. Looy ay. Praise the Lord. Looy ang priya. Praise the Lord. Hallelujah. Looy ka tata. Pangalan Jesus. Maayon ang tasinday. Praise the Lord. Hallelujah. Ang priya. Gamay ka niya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Isa may nag-away ng bata, oy. Nag-away man ng bata, Praise the oy. Lord. Hallelujah. Kumana? Bukas na mas
ate. Last na be, napamay duha pe. Ay, gusto man di ay nakal. Nga na, ani nga na po sa una. Oy, tulo ka tambal. Oy, Inday gamay, ang dugoy inday, ang tatay, dugoy man sinay. kagabi talaga madami siyang sinuka na plema. So, naging kampante ako na nasukan niya yung plema. So, ito okay naman siya. Hindi na siya umiiyak ngayon. Medyo tumatawa na rin, B. Hi! Hindi ko talaga in-expect na magkakaroon ng pneumonia ang aking baby kasi todo ingat ako na hindi siya masipon, hindi siya maubo. So, hindi naman na-expose yung baby ko sa cigarette smoke. Ito yung first cough and first cold ni baby na napunta pa talaga sa pneumonia. Si baby ay weak pa ang kanyang immune system. At naman siya, exclusive breastfeeding. Pero nahahawa pa rin siya kapag yung family member ay may ubo. Pero talaga nilalapit yung baby pero nahawa pa rin siya sa ubo kasi lagi talaga akong may iwas kapag may nakita ako na may naninigarilyo para hindi mapulmonya yung baby ko. Pero hindi ko talaga inakala na magkakaroon siya ng pneumonia. Sobrang lungkot ko na nalaman ko na may pneumonia siya. Every time na pinapatay ko siya ng gamot, sobrang kawawa talaga tingnan. Si Freya, lagi siyang umiiyak kasi hindi niya gusto yung lasa ng gamot. Boy! Lautan? Ano? Mamaayo mo na ang baby mo. Ay! Ay, diluwa! Diluwa naman, baby! Ay, diluwa! Diluwa man, baby, ti! Giugo man nito, ha? Oh, magaling nito. Tambal, lagi bugwak ni siya. Kini pa ba mo'y buot? Taas naman. Pakwan sa kung luy apa be nasa likod ko no pa. Luy ah. Sa tinda ko na. Dalisin! Dalisin! Ha? Dali, misin! Ilan ba yung Timberlete? Gani man ang ano sing baba? Misin! Ilan ba yung Timberlete? Kagabi, okay naman yung tulog niya, mahimbing na, hindi na siya ubo ng ubo, hindi na siya umiiyak. Buti na lang talaga na pa-check up agad kasi kapag lumala yung pneumonia, maaring ma-admit yung baby kasi mahihirapan sa paghinga. So itong pneumonia ni baby Freya ay mild pa lang to. Dapat talagang todo ingat tayo na hindi ma-pneumonia si baby. Kapag napansin mo nakakaiba yung kanyang mood, na lagi siya umiiyak, at saka may halak, watery eyes, at saka bahing ng bahing, yun pa lang ay kailangan na talaga ipa-check up. Huwag mo nang
paabuti na uubo siya kasi kapag ganun, pneumonia na talaga yung findings. So ngayon alam ko na ipapacheck up ko na agad si Baby Freya kapag alam ko na hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Hindi ko na paabuti na lumala pa talaga kasi ayokong makita na naman ulit na nahihirapan si Freya. Sobrang kawawa talaga tingnan, lagi umiiyak. Ubo ng ubo na nahihirapan sa pag-ubo. Ngayon naman ay ngumingiti ng aming Baby Freya. God! Kasi tata. Gishi, uy. Tata. Hi! Hi, tata. Kumusta na nga mong baby? Wala na nagyayay? Wala na nagyayay na. Hi, tata. Wala na ka nagyayay, be. Wala na nagyayay ang baby, no? Ubo, be. Ubo. Hindi na sunod. Kinaka. Napay ubo gamay. So, nahawa si baby kasi marami rin kasi inuubo dito. Uso yung ubo dito sa village. Kapag ganun pala, dapat naka-face mask na talaga yung family member na nagkakaroon ng ubo. Siguro sa hangin din, kaya nahawa si Freya kasi iisa lang yung bahay namin, tsaka maraming inuubo dito. Na kahit hindi ko naman nilalapit si Freya, maaari pa rin talaga siyang mahawa kasi sa hangin na mayroong bakterya na. Pag pala yung family member ay inuubo na, kailangan na talagang mag-face mask para iwas ubo din si baby. Kasi kawawa talaga yung mga baby na wala pang 1 year old. Hindi kasi nila kayang i-handle yung ganitong sakit na ubo. Sobrang kawawa tingnan nila kapag ganun. Nagkaroon na rin ako ng sipon dati. Panay face mask talaga ako kaya hindi nahawa yung baby ko. At saka kapag may nakita naman ako na naninigarilyo, nilalayo ko talaga si baby. Kasi ayaw ko magkaroon siya ng pneumonia. Yun pala, nagkaroon talaga siya ng pneumonia. Kasi nahawa siya sa ubo. Lagi kong pinapatulog si baby para sa kanyang fast recovery. So, nakakatulong din pala ang pagtulog para mabilis ang kanyang pagaling. At saka, hindi pon ka, be.